Isang dekadang pagpapakasakit. Kapalit ay luha at alikabok sa paanan ng lalaking pinagsilbihan ko ng buong tapat. Hinagisan niya ako ng kahihiyan sa gitna ng makintab na silid ng Aurora Jardines habang kayakap ang babaeng umangkin sa buong buhay ko. Akala nila tapos na ako. Akala nila basahan na lang ang iiwan nila sa dilim. Nagkakamali sila. Sisimulan ko ang pagbangon, hindi para lumuhod, kundi para angkinin ang korona na hinding-hindi kailanman magiging kanila. Paano mo babawiin ang lahat sa mundong pilit kang pinatay ng buhay? Hindi ko kayang lunukin ang lasa ng sarili kong apdo habang pinapanood ko ang kamay ng asawa kong si Julian na mahigpit na nakayapos sa baywang ng isang babaeng, halos kalahati lang ng edad ko. Sa gitna ng marang, yang liwanag ng Aurora Jardines, kung saan ang bawat sulok ay amoy tagumpay at mamahaling pabango, naroon ako, nakatayo sa madilim na gilid ng mesa dala-dala ang isang lumang supot na naglalaman ng rega nung pinagpustahan ko pang gastusin ang hirap ng aking sariling mga kamay. Clara, please lang, huwag kang mag-eskandalo rito. Ang malamig na tinig ni Julian ay tumago sa taing ako na parang pinongkarayom. Hindi mo ba alam na abala kami? Alyssa is celebrating her promotion and well, you're just a ghost from a past I am trying so hard to forget. Si Alyssa, ang babaeng may labi kasing pula ng mansanas at ngiting kasing talas ng patabog, ay tumingin sa akin mula ulo hanggang paa na may halong paghamak. Hinawakan niya ang kwelyo ng damit ni Julian at naglalambing na bumulong. Babe, sino ba tong kasambahay na pinapapasok mo rito? Ang baho naman ng hangganan ng lugar na ito ngayon. Kasambahay. 10 taon ko siyang pinagsilbihan, 10 taon akong nagtiis sa maliit na apartment habang unti-unti niyang itinatayo ang imperyong ito gamit ang perang ipinamana ng yumao kong ama at ngayon ay isa na lang akong hamak na kasambahay sa paningin ng babaeng ipinalit niya sa akin. Ang lalamunan ko ay parang binuhusan ng kumukulong asido. Tuyong-tuyo at masakit. Ngunit walang lumabas na hikbi mula sa bibig ko. Ang pinakamalalim na sakit ay hindi sumisigaw, kundi nag-iwan ng sugat na tumatahimik sa kaibuturan ng dibdib. Bumagsak ang lumang supot na hawak ko sa sahig. Ang kahon sa loob ay tumunog ng mahina sa ibabaw na makintab na marmol. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nag-ablang yumuko para tingnan yon. Clara! Ano ba naman ang ginagawa mo riyan at nagkakalat ka pa? Ang boses ng biyenan kong si Senyora Dolores ay biglang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Sabay hawak sa braso ko nang may maruming ngidiin. Wala ka talagay bang ibinigay sa pamilyang ito kundi kahihiyan? Hanggang kailan mo ba balak maging pabigat at mang-isturbo sa tagumpay ng anak ko? Utang na loob mo sa amin na pinakasalan ka pa niya noon kahit wala kang kwenta. Ang mga salitang iyon ay lumika ng isang malalim na latay sa puso ko. Ngunit sa halip na manginig, ang mga daliri ko sa loob ng bulsa ay unti-unting kumuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa sariling palad. Bakit ko ba hinayaan ang sarili kong lumuhod sa harap ng mga taong ito ng napakatagal? Nakatayo ako ron, mag-isa. Sa gitna ng marang, yang impyerno na binuo ko ang pundasyon gamit ang sarili kong dugo at pawis habang ang mga matang nakatingin sa akin ay puno ng panlalait at pandidire. Paano ko haharapin ang bukas kung ang mundong pinag-alayan ko ng buong buhay ay gumuho na lamang sa isang iglap sa ilalim ng mga paa nila? Tumalikod ako nang hindi na nag-aaksaya ng kahit isang sulya pa sa kanilang direksyon. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng Aurora Jardines ay parang pag-apak sa mga piraso ng bubog na kusa kong itinanim sa sarili kong landas. Clara! Bumalik ka rito? Huwag kang mag-eskandalo sa labas ng pintuan ko. Ang boses ni Julian ay sumunod sa likod ko. May halong pagkainis kaysa pagsisisi. Natatakot na baka mabulabog ang mga maimpluwensyang bisita na pilit niyang pinapabilib. Nang marating ko ang malamig na hangin sa labas ng restaurant, dun lamang tuluyang nanginig ang mga tuhod ko. Ngunit pinilit kong itayo ng tuwid ang aking katawan. Hindi ko pinayag ang yumuko ang ulo ko, kahit na ang dibdib ko ay parang pinipiga sa sobrang sakit. Ang kotse ko, isang lumang sedan na ilang taon ko nang ginagamit sa pamimili ng mga rekado para sa bahay, ay nakaparada sa pinakadulo ng dilim. Malayo sa mga mamahaling sasakyan ng mga kaibigan ni Julian at Alyssa. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan,
Doon ako mawala ang hiningang kanina pa nag-aumid sa lalamunan ko. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa labi ko, habang tinitingnan ko ang sarili ko sa rearview mirror. Ang mukha ng isang babaeng, ibinigay ang lahat, pero tinapos sa isang iglap ng kawalang hiyaan. Tama na ang luha, Clara. Bulong ko sa sarili ko sa gitna ng katahimikan ng sasakyan. Ang boses ko ay matatag at malamig, walang bakas ng kahinaan na kanina ay nagpapakain sa akin. Kung ang pagiging mabuti ay sukatan para yurakan, simula ngayon, matututo kang lumaban. Pinaandar ko ang makina. Ang ingay nito ay pumunit sa tahimik na gabi habang binabagtas ko ang daan pa uwi sa bahay na matagal ko nang hindi tinatawag na tahanan, kundi isang kulungan. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng karaniwang kadiliman at ang amoy ng lumang alikabok, ang bahay kung saan ginugol ko ang mga taon ng kabataan ko sa pag-aalaga kay Julian at sa kanyang ina, nga ngayon ay wala ng silbi, kundi isang sementeryo ng mga pangarap na pinatay. Umupo ako sa gilid ng kama. Kinuha ang maliit na kahon sa ilalim ng aparador. Ang kahon na naglalaman ng mga dokumento at sertipiko ng pagmamay-ari na nakapangalan sa aking ama. Ang mga huling yaman na pinilit ni Julian na ibenta ko noon para iligtas ang negosyo niya. Pero lihim kong itinago sa tulong ng isang tapat na abogado. Ang mga mata ko ay nakatitig sa pangalan ko sa papel. Clara Santos. Ang pangalang tinapakan nila kanina sa harap ng maraming tao. Ang pangalang balang araw ay kakilabutan nilang maririnig sa loob mismo ng Aurora Jardins. Kinuha ko ang cellphone ko. Ang screen ay umilaw sa gitna ng dilim at tinsya ang numero ng isang taong matagal ko nang kinalimutang tawagan mula nang maging sunod-sunuran ako kay Julian. Tia, ako ito, si Clara. Ang sabi ko nang sagutin sa kabilang linya ang tawag. Ang boses ko ay matatag, walang pag-alinlangan. Gusto ko nang simulan ang pagbili sa mga natitirang shares ng Aurora Jardins. Ibigay mo sa akin ang buong lista ng mga investor bukas na bukas din. Nang marinig ko ang boses ni Tia sa kabilang linya, ang pag-aalinlangan na kanina ay nagbabadyang yumugyog sa aking sistema ay tuluyang naglaho na parang usok sa hangin. Clara? Totoo ba ang naririnig ko? Ang boses ni Tia ay may halong gulat at pag-aalala sapagkat alam nito ang lahat ng hirap at pasakit na tiniis ko sa loob ng 10 taong pagpapakasakit kay Julian. Matagal ko nang sinabi sa iyo na ang mga taong yon ay walang utang na loob. Pero sigurado ka ba rito? Ang pagbili ng mga shares sa Aurora Jardins ay nangangailangan ng malaking pondo at hindi biro ang makipaglaro sa mga taong sakim sa kapangyarihan. Wala na akong dapat katakutan, Tia. Dahil wala na rin naman silang itinira sa akin kundi ang sarili ko. Ang sagot ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin na nagpatigil sa kausap ko sa kabilang dulo. Ihanda mo ang mga dokumento. Bukas ng umaga gusto kong nasa lamesa ko na ang buong lista ng mga investor na gustong magbenta ng kanilang bahagi sa restaurant na yon. Pagkababa ko ng telepono, ang katahimikan ng silid ay muling bumalot sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na nag-iwan ng takot, kundi nagbigay ng matipunong baluti sa aking dibdib. Ilang sandali pa, ang pintuan sa ibaba ay marahas na bumukas, sinusundan ng mabibigat at pabagsak na mga yabag na pamilyar sa akin. Si Julian, lasing at galit na galit. Bumalik sa bahay hindi para magpaliwanag kundi para maghasik ng panibagong dahilan ng pananakit. Clara! Lumabas ka riyan! Ang malakas na sigaw niya mula sa sala. Ang boses ay basag at puno ng karahasan ng isang taong sanay na laging nasusunod ang gusto. Akala mo ba matalino ka sa ginawa mo kanina? Pinahiya mo ako sa harap ng mga kliyente ko. Pinahiya mo si Alyssa. Tumayo ako ng dahan-dahan mula sa gilid ng kama. Ang mga paa ko ay humakbang patungo sa pintura ng kwarto nang walang nanginginig na kalamnan. Binuksan ko yon at tiningnan siya mula sa itaas ng hagdan, kung saan siya nakatingin sa akin nang may nagniningas na galit. Ako pa ang nag-isa sa inyo ng kahihiyan, Julian? Ang tanong ko, ang tono ko ay mababa, ngunit sapat na upang umalingaw sa buong kabahayan, habang nakatingin ako sa mga mata niyang namumula sa alak. Ikaw ang nagdala ng babae sa harap ng asawa mo sa araw ng anibersaryo natin. Ikaw ang nagtapon ng 10 taon ng respeto sa sementeryo ng kamunduhan mo. Tapos may gana ka pang sumigaw sa sarili kong bahay?
Sarili mong bahay? Huminto si Julian sa pag-akyat. Tumatawa ng sarkastiko habang nakahawak sa barandilya ng hagdan. Ang mukha niya ay baluktot sa pagkainis. Kalimutan mo na ang bahay na ito, Clara. Sa akin nakapangalan ang lahat. Ang negosyo, ang mga ari-arian, at kung wala ka rito, isa ka lamang pulubi na pinulot ko sa kalsada. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kabaong ng aking pagtitimpi. Ngunit sa halip na umiyak, isang malamig na ngiti ang sumilip sa mga labi ko habang ibinaba ko ang aking tingnan sa kanya. Magdiwang ka habang kaya mo pa, Julian. Ang bulong ko, ang bawat salita ay binibigkas ko ng may diin at kabagalan na nagpakunot sa nonya. Dahil ang imperyong pinagmamalaki mo ngayon, hihintayin ko ang araw na ikaw mismo ang luluhod sa paanan ko para magmakaawa. Agad akong lumiban sa mansyon na yon bago pa man makapanhik si Julian sa itaas upang maghasik ng karahasan. Ang mga gulong ng lumang sasakyan ko ay lumika ng bahagyang ingay sa semento habang nilalayo ko ang aking sarili sa pamilyang yon na matagal nang kumain sa aking kaluluwa. Madilim ang paligid, ngunit ang isip ko ay kasing liwanag ng araw. Nagtungo ako sa isang tahimik na kapihan sa gilid ng lungsod, kung saan naghihintay si Tia, ang tanging kakampi ko sa gitna ng mundong ito na pilit akong pinapatay ng buhay. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at iniabot ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng maliit na mesa, kung saan sumisingaw pa ang mainit na kape. Narito ang lahat ng dokumento, Clara. Ang bulong ni Tia habang pinapanood akong buksan ang sobre ng may nanginginig, ngunit tesisidong mga daliri. Ang mga investor na ito ay ang mga maliliit na shareholder na matagal nang pinabayaan at tinatapakan ni Julian sa Aurora Jardines. Galit na galit sila sa pamamalakad niya, kaya naman handa nilang ibenta ang kanilang mga bahagi sa sinumang may tamang halaga at kapangyarihan. Pinuklat ko ang mga papel. Ang mga numerong nakatala roon ay patunay na ang imperyo ni Julian ay nakatayo lamang sa ibabaw ng marupok na yelo at utang na loob sa ibang tao. Kailangan nating bilhin ang 40% ng mga shares na ito bago matapos ang linggong ito. Ang sabi ko, ang mga mata ko ay nakapako sa mga pangalan at pirma na nakasulat sa kontrata. Gamitin natin ang buong pondo na naiwan sa mana ni Ama. Hinding-hindi ko hahayaang maagaw pa nila sa akin ang natitirang dignidad na pinaghirapan ko. Tia looked at me with deep admiration and a hint of worry in her eyes. Paano kung malaman ni Julian na ikaw ang bumibili ng mga ito? Sisiguraduhin niyang haharangin kanya sa bawat hakbang. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa labi ko habang umiinom ako ng itim na kape na walang asukal. Ang pait nito ay eksaktong tumutugma sa lasa ng mga panahong tiniis ko. Hayaan mo siyang magbulag-bulagan sa kasapitan niya. Ang tugon ko nang may matatag na diin. Habang abala siya sa pagpapakitang tao kay Alyssa at sa mga mayayaman niyang kliyente, dahan-dahan kong kukunin ang upuan sa ilalim ng puwetan niya nang hindi man lang niya namamalayan. Lumipas ang 3 araw na puno ng tahimik na pagkilos, habang si Julian ay abala sa pagpapakitang tao sa mga social media post kasama si Alyssa, upang patunayan sa mundo na hindi siya apektado ng eksena noon sa Aurora Jardines. Ako naman ay abot kamay na sa pag-angkin sa mga susi ng kanyang pagbagsak. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa pansamantalang tinutuluyan kong apartment, ang telepono ko ay biglang umaling, ungaw sa ibabaw ng mesa. Mula sa kabilang linya, ang tinig ni Tia ay tila nag-uumapaw sa tagumpay at bahagyang panginginig sa sobrang galak. Clara, nakuha na natin ito. Ang huling pirma mula sa pinakamalaking minor investor ay naisumit na kanina lamang. Ang pahayag ni Tia. Ang hininga ay bahagyang kapos sa sobrang tuwa. Sa kabuuang porsyento na hawak natin na yon kasama ang mga naunang naisalba natin, ikaw na ang may hawak ng 51% ng kabuuang shares ng Aurora Jardine. Ikaw na ang may kontrol sa buong kumpanya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang bigat na dumagan sa dibdib ko sa loob ng 10 taon ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matibay na kapangyarihan. Magaling, Tia, ang tugon ko. Ang tinig ko ay kalmado ngunit may kakaibang bigat. Ihanda mo ang formal na abiso para sa Board of Directors. Gusto kong ipatawag ang isang emergency general meeting sa susunod na Lunes.
at wag na wag mong hayaang may makarating kay Julian tungkol dito. Hindi na ako ang parehong Clara na lumuhod at umiyak sa harap ng hapagkainan. Ang babaeng yon ay namatay na sa gabing tinalikuran ko ang marangyang silid na iyon. At ang natira ngayon ay ang may-ari ng mismong lupa na tinatapakan nila. Habang tinitingnan ko ang refleksyon ko sa salamin ng bintana, nakita ko ang isang mukha na hindi na nagtatago sa anino ng kanyang asawa, kundi nakatingin sa hinaharap ng may matalim at walang takot na mga mata. Malapit na ang araw ng paghuhukom at sisiguraduhin kong ang bawat luha na pinigan nila sa akin ay babayaran nila ng paulit-ulit sa loob mismo ng silid kung saan nila ako pinahiya. Dumating ang araw ng Lunes na may dalang mabigat na hangin sa buong gusali ng Aurora Jardines. Ang mga empleyado ay naguulas-ulas sa gitna ng malaking bulwagan dahil sa biglaang pagpapatawag ng isang emergency board meeting nang walang paunang abiso mula sa kasalukuyang CEO. Si Julian ay nagmamadaling pumasok sa loob ng gusali. Ang mukha ay bakas ang matinding pagkaalarma at galit habang hila-hila sa braso. Ang nagmamadaling si Alyssa na pilit inaayos ang kanyang mamahaling makeup. Anong klasing biro ito? Ang malakas na sigaw ni Julian habang binubuksan ng mga pinto papunta sa executive lounge. Ang tinig niya ay pumukaw sa atensyon ng ilang natitirang empleyado. Sino ang nagpalabas ng abiso para sa board meeting nang walang pahintulot ko? Sinubuan ba akong unahan ng mga lintang shareholder na yon? Pagdating nila sa tapat ng malaking pinto ng boardroom, nakita nila si Tia na nakatayo ng tuwid habang hawak ang isang makapal na folder. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon habang nakatitig sa kanila. Mr. Julian, naghihintay na ang buong board sa loob. Ang malamig na tura ni Tia, ang kanyang tinig ay walang bahid ng takot na dati ay ipinapakita niya sa lalaking ito. Padabog na itinulak ni Julian ang pintuan at pumasok ng may pagmamataas. Iniisip na kaya niyang sindakin ang sinumang mangaas na kumalaban sa kanyang posisyon. Abang si Alyssa ay sumunod ng may nising nagmamaliit sa mga taong naroon. Ngunit sa sandaling pumasok sila sa loob, ang mga mata ni Julian ay nanlaki at ang kanyang mga hakbang ay biglang natigilan sa gitna ng silid. Ang silya sa pinakadulo ng mahabang mesa, ang silya na nakalaan lamang para sa nagmamay-ari ng mayorang ang kumpanya, ay hindi bakante. Isang babae ang nakaupo roon, nakasuot ng malinis at mamahaling puting outfit. Ang buhok ay nakatali ng maayos at ang muka ay naglalabas ng isang kapangyarihan na kailanman ay hindi niya nakita sa buong buhay ng pagsasama namin. Dahan-dahan lumingon ang babae. Ang mga mata ay matalim at tuwirang tumama sa namumutlang muka ni Julian. Maligayang pagdating sa pagpupulong, Julian. Ang mababa at pamilyar na boses ko ay umalingaw sa buong silid na parang kidlat sa gitna ng tag-araw. Maupo ka. Marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa pagbagsak ng sarili mong imperyo. Ang katahimikan sa loob ng malaking silid-pulungan ay kasing bigat ng tingga. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ng mga miyembro ng Board of Directors na nakaupo sa magkabilang gilid ng mahabang mesang nara. Si Julian ay napatayo ng tuwid, ang muka ay namumutla na parang tinubuan ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa akin at tila ba nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa hukay? Clara? Anong ginagawa mo rito? Ang utal-utal at nanginginig na tanong ni Julian. Ang awtoridad at kayabangan na dala-dala niya kanina ay parang bula na naglaho sa hangin. Ito ay isang pribadong pagpupuling ng mga opisyal ng Aurora Jardines. Hindi ka nabibilang dito, lumabas ka bago pa kita ipa-security. Si Alyssa, na kanina ay nakangisi pa ng may pagmamataas sa tabi niya, ay umatras ng 2 hakbang nang mapagtanto niyang may kakaiba at mapanganib na nagaganap. Ang mga mata nito ay lumipat sa akin at kay Julian nang may halong pag-aalinlangan. Hindi ako tumayo. Nanatili akong nakaupo sa silya ng tagapangulo. Ang mga daliri ko ay nakasalusal sa ibabaw ng mesa, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya ng may malamig na awtoridad. Security? Ang ulit ko sa sinabi niya. Isang mababa at malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Julian,
Mukhang nalimutan mo yatang basahin ang pinakahuling ulat ng kumpanya bago ka pumasok sa pinto na yan. Humarap ako sa natitirang mga miyembro ng board at tumango kay Tia na agad nagbukas ng laptop at nagpakita ng mga opisyal na dokumento sa malaking projector screen sa unahan ng silid. Ipinakikilala ko sa inyo ang bagong mayorya ng may-ari at chairperson ng Aurora Jardines. Ang malinaw na pahayag ni Tia habang ang pangalan ko ay lumitaw sa puting tabing na may nakasulat na 51% ng kabuuang sapi ng kumpanya. Si Mrs. Clara Santos Vance ang nagmamay-ari ng karamihan sa mga bahagi rito at simula sa sandaling ito, siya na ang may kapangyarihang magdesisyon sa buong operasyon ng negosyong ito. Ang buong silid ay nagbulungan. Ang mga mata ng mga direktor ay lumipat kay Julian na ngayon ay nanginginig na ang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang matumba. Hindi maaari! Sigaw ni Julian habang marahas na umiling, ang mukha ay namumula na sa galit at hihiya. Peki ang mga dokumentong yan. Paano mo makukuha ang mga shares na ito, Clara? Isa ka lamang mangangmang na nag-aantay sa sahod ko noon. Tumayo ako ng dahan-dahan mula sa silya. Ang puting aufok na suot ko ay sumasalamin sa bawat hakbang ng aking kapangyarihan habang lumalakad ako palapit sa kanya. Ang layo sa pagitan naming dalawa ay unti-unting lumiit hanggang sa maamoy niya ang mababangong presensya ng isang babaeng hindi na kailanman matatakot sa kanya. Mangmang? Ang bulong ko sa harap mismo ng mukha niya, ang boses ko ay matalas na parang kutsil, yun na isinawsaw sa yelo. Ang mangmang na sinasabi mo, ang nag-ingat sa mga pondo ng pamilya mo noong malapit na kayong malugi noon? At ngayon, ang parehong mangmang na iyon ang pumirma sa papel para saksakan ng hiya ang pagkatao mo. Ang mukha ni Julian ay namumula na parang labanos. Ang mga litid sa kanyang leeg ay umbok sa sobrang galit at kahihiyan habang nakatingin sa akin na tila ba gusto niya akong lunukin ng buong buo. Wala kang karapatan dito! Sigaw ni Julian habang marahas na hinampas ang mesa gamit ang kanyang mga palad. Ang kanyang boses ay basag at nanginginig sa harap ng mga taong kanina ay yumuyuko pa sa kanya. Huwag kang umasta na parang ikaw ang nagpagod sa negosyong ito, Clara. Kasama ko si Alisa sa pagpapalago ng lugar na ito. Ikaw ay walang ambag, kundi ang magpakaalipin sa kusina. Si Alisa, na kanina pa namumutla sa gilid, ay biglang umatras nang marinig ang pangalan niya. Ang mga mata ay lumipat kay Julian nang may halong pandidiri at pag-aalinlangan. Julian, anong sinasabi mo? Ang nanginginig na tanong ni Alisa. Ang kanyang boses ay matalas at puno ng pag-iwas. Akala ko ba sa'yo ang buong kumpanyang ito? Sinabi mo sa akin na ikaw ang may kontrol sa lahat. Tumahimik ka muna, Alisa! Sigaw pabalik ni Julian. Ang maskara ng pagiging matagumpay na lalaki ay tuluyang gumuho. Pinatutunayan ang kaduwagan sa sandaling nawala ang kanyang yaman at kapangyarihan. Lumingon ako sa kanila. Ang mga labi ko ay nakabuo ng isang malamig na ngiti habang pinapanood ko silang magsisihan sa harap ng mga opisyal ng kumpanya. Maganda ra ang samahan ninyo, hindi ba? Ang sambit ko habang dahan-dahang naglalakad pabalik sa aking upuan sa dulo ng mesa. Ang bawat hakbang ng aking takong ay tumutunog ng may awtoridad sa sahig. Ngunit bago kayo magturuan kung sino ang may kasalanan sa pagbagsak ng inyong relasyon, tingnan muna ninyo ang mga ebiden siyang nakalapag sa inyong harapan. Itinuro ko ang isa pang dokumento na hawak ni Tia. Ang mga ulat ng pananalapi na nagpapakita ng malinaw na ebidensya ng maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Julian Vance, ayon sa audit report na isinagawa ng Independent Financial Team ngayong linggo, pinatunayan na naglabas ka na mahigit 5 milyon mula sa pondo ng Aurora Jardine para ipambili ng mga mamahaling sasakyan at ari-arian na nakapangalan kay Alisa at sa sarili mo nang walang pahintulot ng board. Ang pagbasa ni Tia sa dokumento, ang bawat salita ay parang hatol ng kamatayan para sa kanya. Ito ay malinaw na pagnanakaw at paglabag sa batas ng korporasyon. Ang buong silid ay muling nagbulungan. Ang ilang mga miyembro ng board ay napaling sa labis na gulat at galit sa narinig na katiwalian. Hindi totoo yan! Sinungaling kayo! Depensa ni Julian habang nanginginig ang mga kamay na pilit inaabot ang mga papel. Ngunit mabilis na inilayo ni Tia ang folder mula sa kanya. Hindi na kailangang magpaliwanag sa akin, Julian.
Dahil sa mga sandaling ito, ang mga dokumentong ito ay naisumit na sa mga awtoridad. Ang sabi ko, nang may malamig at matatag na tinig, ang mga mata ko ay tuwirang tumama sa kanyang nanginginig na muka. Bilang chairperson ng Aurora Jardine, ang unang desisyon ko ngayong araw ay ang formal na pagtanggal sa iyo bilang CEO at ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa iyo at sa iyong kasama. Nang marinig ang salitang kriminal, si Julian ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nawala ng lakas, habang si Alyssa ay mabilis na tumalikod at tumakbo palabas ng silid ng umiiyak. Iiwan ang lalaking pinagsilbihan niya nang wala ni isang tingin sa likod. Ang marangyang tahanan na pinagsamahan namin noon ay nababalot na yan ng malamig na kadiliman at mga opisyal na babala mula sa bangko na nakadikit sa pangunahing pinto. Si Senyora Dolores, ang biyenan kong nagpalipas ng mga taon sa pagmamaliit sa akin at pagbibigay ng matatalim na salita, ay nakaupo sa labas ng tarangkahan habang yakap-yakap ang ilang natitirang supot na naglalaman ng kanyang mga damit at personal na gamit. Nang makita niyang huminto ang sasakyan ko sa tapat ng bahay, mabilis siyang tumayo. Ang mukha ay lukot na lukot sa galit at ang mga mata ay namumula sa pag-iyak sabay takbo papunta sa gilid ng bintana ng aking kotse. "Clara! Ikaw ang may gawa nito, hindi ba?" Ang malakas na sigaw ng matanda habang pilit kinakalabit ang salamin ng kotse. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pag-aakusa. "Dahil sa paghihiganti mo, nawala sa amin ang lahat. Ang anak ko ay nasa kulungan na at nayon ay pinalayas pa kami sa sarili naming tahanan ng mga bangko." Binaba ko ang salamin ng kotse ng dahan-dahan. Ang mukha ko ay kalmado at walang bahid ng awa, habang tinitingnan ang babaeng minsan ay ginawang impyerno ang buhay ko. "Senyora Dolores, hindi ko kayo pinalayas. Ang bangko at ang mga utang ng anak mo ang nagpatalsik sa inyo rito." Ang tugon ko ng may malamig at pantay na boses. "Ang bahay na ito ay binili gamit ang perang ipinamana ng ama ko noon. Ang parehong pondo na pinilit ninyo ipatapon at ipang-utang sa mga maling negosyo para lamang maprotektahan ang luho ni Julian. Wala kang utang na loob. Pinalaki ka naming kasama sa pamilyang ito." Sigaw pa ng matanda habang umiiyak at pumapadyak sa sahig sa tindi ng frustration. "Utang na loob?" Ang ulit ko habang tinititigan siya ng diretsyo sa mga mata. "Ilang taon ninyong ipinukpok sa ulo ko ang salitang yan para lang yumuko ako at tanggapin ang lahat ng panghahamak ninyo. Ngayon, bayaran ninyo ang utang na loob na yon sa pamamagitan ng pag-isip sa mga maling desisyon na ginawa ninyo sa buhay." Itinaas ko ang salamin ng kotse, hindi na pinakinggan ang mga sumpa at galit na sigaw ng matanda na ngayoy tuluyang nawala ng kapangyarihan at pagmamataas sa harap ng mundo. Habang pinapanood ko siya sa rearview mirror na nag-iisa sa gitna ng daan, naramdaman ko ang pagkawala ng huling bakas ng bigat sa aking dibdib. Ang karma ay hindi kailanman nagkamali ng tirahan. At ang mga nagtanim ng tinik ay tiyak na aanihin ang sakit ng kanilang sariling gawa. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang sariwang simoy ng hangin mula sa malawak na hardin ng Aurora Jardine, na opisyal ng pinangalan ng tahanan ni Clara, ay sumalubong sa akin sa pagbukas ng mga bintana. Sa loob ng ilang buwan, ang lumang restaurant na dati ay naging saksi ng aking pinakamalaking kahihiyan ay ganap ng binago. Inalis ko ang malamig at mapang-aping itsura nito at ginawa itong isang mainit, ligtas at marangal na kanlungan para sa mga pamilya, lalo na sa mga kababaihan at ina na minsang nadurog at mawala ng boses tulad ko. Ang mga dating empleyado na matagal nang pinagkaitan ng tamang sahod at benepisyo sa ilalim ng pamamahala ni Julian ay ngayon masaya at may dignidad na nagtatrabaho. Alam na ang kanilang pawis ay pinahahalagahan ng may-ari. Habang naglalakad ako sa pasilyo, sakbit ang mga bagong disenyo para sa susunod na programa ng outreach ng kumpanya, isang pamilyar na anino ang tumigil sa tapat ng pintura ng aking opisina. Si Victor, ang dating misteryo, song investor na lihim na tumulong sa akin na bilhin ang mga huling bahagi ng shares noong panahong halos sumuko na ang lahat, ay nakatayo roon habang may hawak na isang simpleng tangkay ng puting rosas. Mukhang abalang-abalang ating chairperson ngayong umaga. Ang magiliw na bati ni Victor. Ang mga mata ay nagniningning sa knitting, nagbibigay ng kakaibang init sa aking dibdib. Tumigil ako sa paglakad.
Isang marahang ngiti ang sumilip sa aking labi habang tinatanggap ang rosas mula sa kanyang mga kamay. Ang bango nito ay banayad at payapa. Hindi na ako isang hamak na tagasunod o biktima ng nakaraan, Victor. Ang tugon ko habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng sinseridad at paggalang. Ang lugar na ito ay hindi na saksi ng luha, kundi patunay na ang isang babae ay kayang bumangon at buuin muli ang kanyang mundo mula sa sarili niyang mga kamay. Alam ko. Ang marahang bulong ni Victor habang humahakbang palapit, ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa ibabaw ng aking mga daliri, nag-iiwan ng isang ligtas at matatag na init. At handa akong samahan ka sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang katuwang sa pagbuo ng mas magandang bukas. Ang puso ko, na matagal nang nabalot ng yelo at sugat ng nakaraan, ay dahan-dahang tumibok muli. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa wakas ay nakatagpo ito ng isang taong tunay na nag-aakalang ako ay buo, maganda, at may halaga sa sarili kong karapatan. Ang malamig na rehas ng piitan ay tila sumasalamin sa kawalan ng pag-asa ng lalaking nakaupo sa loob. Ang buhok ay magulo, at ang damit ay kupas na abuhin. Nang ilapit ako ng gwardiya sa kabilang bahagi ng makapal na salamin, si Julian ay dahan-dahan lumingon. Ang kanyang mga mata na dati ay punang ang yabang at panlalait ay ngayoy lubog, malungkot, at punang ang pagsisising huli na ang lahat. Clara, ang nanginginig at mahinang tawag niya sa pangalan ko mula sa maliit na speaker sa pagitan namin. Ang kanyang mga labi ay tuyot at nanginginig. Patawarin mo ako. Sana nun pa man ay pinakinggan na kita. Umupo ako ng tuwid sa silya. Ang mukha ko ay mahinahon at walang bakas ng galit, pot, o kahit anong pait na minsan ay pumatay sa aking mga gabi. Pinatatawad na kita, Julian. Ang tugon ko, ang tinig ko ay banayad at payapa. Hindi dahil sa karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang dalhin pa ang bigat ng nakaraan sa pag-akyat ko sa hinaharap. Ang pot ay para lamang sa mga taong gustong manatili sa bilangguan. At ako, malaya na ako. Ang mga luha ay bumagsak sa mga mata ni Julian habang isinasandal ang kanyang nos sa salamin. Ngunit huli na ang lahat, ang mga basag na salamin ay hindi na kailanman maibabalik sa dati. Tumayo ako mula sa aking kinauuuan. Isinabit ang aking bag sa balikat at naglakad palabas ng silid ng piitan patungo sa malawak at maliwanag na labas kung saan naghihintay ang sikat ng araw. Paglabas ko sa gusali, ang hangin ay humaplos sa aking mukha. Nang may dalang kakaibang gaan, at sa tabi ng itim na kotse, nakatayo si Victor habang nakangiti ng buong puso habang iniaalok ang kanyang kamay sa akin. Inabot ko ang kanyang mga daliri ng may buong pagtitiwala. Sabay kaming lumakad palayo patungo sa liwanag. Alam na ang bawat sugat ng nakaraan ay naging ugat lamang ng isang matatag at walang hanggang kaligayahan. Taas no akong tumayo sa hardin ng tahanan ni Clara. Habang pinapanood ang mga ngiti sa labi ng mga kababaihang dati, ay nawalan din ng pag-asa tulad ko, na yon ay may sarili ng kabuhayan at tanggal. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay hindi na alaala ng luha, kundi isang buhay na patotoo, na ang pag-ibig sa sarili ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa anumang unos. Kung tatanungin mo ako kung napatawad ko na ba sila, ang sagot ay oo. Hindi dahil karapat-dapat sila sa tawad, kundi dahil ang pagpapatawad ang huling hakbang upang palayain ang aking sariling kaluluwa mula sa piitan ng nakaraan. Kung nagbunga ba ng kapayapaan ang aking pagbangon, ang sagot ay makikita sa bawat payapang gabi na natutulog ako ng walang takot, hawak ang kamay ng isang taong tunay na naghahalaga sa akin ng walang kondisyon, si Victor. At kung ano ang aral na iniwan ko sa bawat kwento ng aking buhay na ibinubulong ko sa mga pusong nadurog, kailanman, wag na wag mong hayaang ang halaga mo ay diktahan ng taong bulag sa iyong pagkatao. Sapagat ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa silya ng iba, kundi sa sarili mong kamay na humuhubog ng iyong bukas.